Sa baklaran tayo para hindi mag-feedback. Dito ang speaker. Dito po yung speaker na sa baklaran, dapat dito yung microphone. Ilan yung pensa natin ngayong gabi, ma'am? Nasa 10,000 mahigit eh. Naganyan! Kabahan ka na! Nasa 10,000 na ho kami narito ngayon sa Israel. Nakaparami ng parami tayo, ma'am. Ako naka-assign din doon sa pagkain. Grabe. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga hindi pa nakakapunta, sumama na po kayo dito. Ibagsak na natin ang gobyernong ito. Tignan niyo itong batang to. Di ba? Ilang taon ka na? 13 po. 13 years old. Pero alam niya na kung anong nangyayari sa bayang ito. Sige, isang bulat mo na. Ikaw, 13 years old ka. Oh, hindi kita, hindi ko wala akong ginagawa sa iyo. Pakilala ka. Ako po, si Carlo Mendoza, Giggle Kid. Mga influencer po kami. Pumunta po kami dito para suportahan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Dahil kitang-kita namin, marami nang lumabas, marami na kami nakita, lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Dahil dyan, dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Droga din ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Naku po! Hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpaingay. Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Diba sinabi mo, nagbabaguhin mo, Pilipinas? Diba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo na sunod-sunod na tumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang nadisgrasya, napaha, marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert na kayo. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano, pinakita mo, gumawa ka ba ng movie, nakala namin na totoo. Pinutol mo kami. Niloko mo kami. Kung ano-ano pa, pinakita mo para lang umangat ka, para mainuklok ka lang, hanggang sa naniwala ang ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluklok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghihirap kami, kung ano-ano nangyari, tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kami mga kabataan, na umanga sa'yo, lalo na ako, nakakala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi ng droga na lumagkalap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang, na uulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga katubayan kong Pilipino, sabay-sabay nating isigaw, mag-resign! 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 Sisigaw natin! Duterte! 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 Duterte!
Pangulong Marcos, lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan asikasuhin ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit ganun naapektuhan di kami? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa naapektuhan sa droga na yan. Kaya kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Kahit marami ka pang ipadalang militar dahil hindi kami malulupig ng kung sino man dahil kami ay Pilipino din. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa'yo dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano-ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil tuntis na nakatira kami, ay maraming mga nagdroga, marami kaming narinig na nag-aabutan ng droga hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin. At nung nalaman ko, pati si Duterte, Sara, kinalaban mo, kaya kami nagalit sa'yo dahil kami sumuporta rin sa'yo. Alam mo kung bakit nangyari sa ate ko? Alam mo kung anong nangyari? Dahil sa droga na pinalaganap mo. Kinahasa ang ate ko na nawala sa bisyo. Nang dahil sa bisyo sa droga. Yun ang dahilan ng droga. Kaya bakit kami sa iyo naniniwala na bakit ka maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls sa mga Pilipino, pinabayaran? Hoy, bayan ka naman sa balat mo. Hindi kami bayaran. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bangag. Ano? Hinanganin yung mga Dutertes kahit walang katotohanan. Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin. Huwag kayo mag-alala. Suportado kayo ng buong Pilipino. Lumabas na kayo, mga kapwa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo. Huwag kayong matakot na akala nyo mapapama ka mga anak nyo. Kami bahala. Lalo na ako magpapatunay. Ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta sa'yo, lalo na ako. Ikaw bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero dahil sa ginawa mong meeting, kung ano-ano, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero ano ginagawa mo? Wala. Hanggang sa nagalit na. Hindi ba sabi mo, tigre ka? O sige, nananawagan ako sa'yo. Pumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas para na sa ganun, kung tigre ka talaga, ipakita mo sa amin. Dahil nalaman namin na talagang tigre ka. Dahil nilamo mo kami. Pero hindi kami magpapalamon sa'yo ng buo. Dahil kaming mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan. Dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay babangon na kasama si Inday Sara Duterte. Huwag kang masyadong magtaka, Marcos, hindi kami takot sa'yo, lalo na mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako, palaban din ako. Hindi ako nagpapasubig kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko, kapwa Pilipino na naghihirap din sa Saudi. Minsan yung iba, nag-uwi ang para lang
magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yun? Tapos ikaw, nagdodroga ka, pinapalaganap mo. Hayop, grabe ka talaga. Tuwag ka. Okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang Star Image Fam. Kasama po namin ang mga anak-anak at sinabi si Majon at si Carlo. Hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng 6 years. Simula nung lumalabas sila sa TV, nag-viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin. Pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon, nilaan talaga namin yung oras namin dito. Kasi si Carlo gusto niya ihatid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa kulungan, dahil sa droga yan. Yun po ang totoo. Kaya kami nandito dahil sa kagustuhan ng batang si Carlo. Hindi po siya ginagamit. Hindi po kami bayat. Nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa atin.